Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magre-react lang po tayo dito ho sa nangyaring press briefing po sa Palasyo po ng Malacanang, mga kabida. Kahapon po, kasama po ito hong si Undersecretary Claire Castro po ng Presidential Communications Office. Marami hong siyang ibinida po kahapon at isa sa mga highlights po ito hong anti-illegal drug campaign po ng Marcos administration. Ibinida po niya yung nasabat ng mga illegal drugs, yung mga drug personalities na nahuli, mga kabida, at meron pa ngang mga barangays daw na dineclare na cleared sa illegal drugs, mga kabida, pero sumemplang po siya dun ho sa mga tanong po ni Miss Eden Santos. Okay, alamin po natin kung ano yung mga semplang po ni Undersecretary Claire Castro. Pakinggan po natin, mga kabida, ang clip lang po ito sa naging press briefing po ni Undersecretary Claire Castro kahapon dyan po sa Palasyo po ng Malacanang. Narito po. Mas pinaigting pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang operasyon laban sa iligal na droga. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, mula July 2022 hanggang May 2025, umabot na sa 62.17 billion pesos na halaga ng dangerous drugs ang nakumpiska ng ahensya. Umabot na rin sa 110,563 anti-illegal drug operations ang naisagawa ng PDEA na nagresulta sa pagkahuli ng 149,020 na mga drug personalities, kabilang ang 9,506 high-value targets. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Nakapagsampa na rin ang PDEA at iba pang law enforcement agencies ng kaso laban sa 141,827 drug suspects, kung saan 53,939 sa mga kasong ito ay naresolba at ang 47,438 ang nahatulan. Alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na palakasin ang drug demand reduction activities upang malayo ang taumbayan sa illegal na droga. Umabot na rin sa 9,713 drug offenders ang nakakompleto ng reformation process, habang 2,761 naman ang nabigyan ng hanapbuhay. Umabot na rin sa 607 balay silangan reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Good morning po, Yusek. Kaugnay po nung binanggit ninyo about illegal drugs, may we know po kung along mga barangay, kahit ilan lang po, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs? Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Okay. Follow up lang po. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay, salamat po. Thank you. Naku po, sumemplang po, hindi ho nakasagot. Kulang-kulang yung mga datos po, mga kabida, Actually, maganda na sana yun, kasi may narration po siya dun ho sa mga figures, mga kabida. Accomplishments po ng Marcos administration through the Philippine Drug Enforcement Agencies po, o agency, mga kabida. Hindi pa po kabilang dito ito hong Philippine National Police, Okay? Ito po. Babasahin na po natin itong ilan ho sa mga datos po na binigay ho ni Yusek Castro bago ho tayo tumungo dun ho sa semplang po ni Yusek Castro sa mga tanong po ni Miss Eden Santos. Maganda po ito. Mula July 2022 hanggang May 2025, meron na pong nasabat na illegal drugs po, mga kabida. Ito hong PDEA na umabot po ng 62 billion pesos. Okay? So kung titingnan po natin yung figure, very impressive po, Napakalaki po, mga kabida. Since 2022 hanggang 2025 po, Tapos meron pong 110,563
na anti-illegal drug operations po ang ginawa po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Maganda rin, ano? Very impressive. And then 142,020 na mga drug personalities po ang nahuli. Kabilang po dito ito kung 9,505 value targets po mga kabida. Okay? And then 4,027 na mga barangay po. I don't know kung sa Metro Manila lang po ito, sa Luzon lang po ito, o nationwide po ito, ano? Mga kabida, ang dineklarang drug-free, okay, mga kabida, ng Philippine Drug Enforcement Agency, ano po, na? And then 141,827 na drug suspects ang nasampahan po ng kaso po, mga kabida. Kung titingnan natin yung figure, napaka-impressive po, ano, mga kabida. Okay? Pero nung tinanong po siya ni Miss Eden Santos, ano, kung anong barangay yung sinasabi ho niyang drug-free po mga kabida, no? Na dineclare po ng PDEA na drug-free. Iniisa po, wala ho siyang masagot. Okay? So, ibig sabihin, no, hindi po kumpleto, ano, mga kabida. Umarap po siya sa mga miyembro po ng Malacanang press corps na hindi po ready, hindi handa, ano, sa mga possible questions na itatanong po sa kanya, ano. And then, ito pa po, nung binanggit po niya itong Balay Silangan, mga kabida, Reformation Center na ipinatayo daw ng Marcos administration, meron daw mahigit 600 ano na mga reformation centers ang naipatayo po ng Marcos admin. Nung tinanong po ni Miss Eden Santos kung saan-saan po itong bagong silangan reformation centers na ito, ano, wala ring masagot. Ito hong si Yuse Castro, mga kabida. Okay, ano ba yan? Ano? Pumunta ka sa giyera, pero kulang yung dala mo ng mga armaments o bala. Ano? Kulang. Kaya nga, hindi ho niya nasagot ito hong mga tanong po ni Miss Eden Santos. Okay? Kasi madali lang kasi yung figures eh. Okay? Madali lang kasi yung figures. Pwede hong gumawa ka lang ng figures po mga kabida. Ano? Pero pagdating ho dun sa pwede hong counter-check, like for example, nagbanggit po siya ng barangays. O, anong barangays po ito na diniklarang drug-free? Kung wala kang masagot, so, ibig sabihin, mga kabida, walang datos. Okay? Kasi dapat, kung inanunsyo itong accomplishments po mga kabida, no, ng Marcos admin sa media, dapat kumpleto. Okay? Kasi, dapat ina-anticipate na po yung possible questions ano? Na baka tanungin po ito kung anong mga barangays po ito, ano? Hindi ho half-baked yung pagpapalabas po ng information po mga kabida, kulang-kulang po, ano? So, ngayon, tinanong, anong barangay yung sinasabi ho nilang drug-free? Wala hong masagot ito hong si Yusek Claire Castro po mga kabida. Okay? Tapos ito pang bagong silangan reformation center na pwede naman pong ma-counter-check yan kung totoong meron pong meron pong itinayong drug reformation center, no? Katulad ho ng paghingi ho ng address kung saan yan. Wala naman pong may bigay po. Ito hong si Undersecretary Claire Castro po mga kabida. So nakakahiya po yun. Okay? Nakakahiya po yun. Kulang-kulang. Pag humarap ka sa media, press officer ka po, dapat kompleto yung information ho ninyo. Okay? Para naman po hindi bitin ang mga taga-sulat po, ano? Yung mga reporters na gumawa po ng balita, hindi po bitin. At hindi kulang yung kanila pong news. Alright? Diba? Tapos, live broadcast pa, ano? Sa TV. So, anong magiging impression po niyan, ano? Ng mga nakapanood po mga kabida? Kulang-kulang yung impormasyon po ng Presidential Communications Office. Dapat in-anticipate na po yun, ano, mga kabida? Na pwede hong tanungin kung ano yung mga barangays na sinasabi hong drug-free, kung meron man pong mga itinayong mga reformation centers, saan po ito, ano? Kahit lang po, at least 5. Okay? 5 barangay na sinasabi hong declared na drug-free at saka 5 reformation centers, locations, ano? Mga kabida. Para naman po
pwede hong bisitahin yon at i-feature yung mga rehabilitation centers na yon, ano, mga kabida. So, yun po. Okay? Pinagtatawanan lang po. Ito kong si Undersecretary Castro. Actually, nakita ko yung balita na yan, ano, mula sa ang bagong balita po, ano. Meron po silang ginawang parang production po doon, ano, mga kabida. So, nung tiningnan ko po yung raw press briefing po, ano, sa Presidential Communications Office page po, mga kabida, no? Facebook page. Eh yun, nakita ko po yun, ano? Na-confirma ko yun. Na talagang nagkaroon po ng semplang po, ano? Pagdating ho doon sa datos, sa information, kulang-kulang po, ano? Mga kabida, na binigay po, mga kabida, ni Undersecretary Claire Castro. Alright? So, yun lang po. Ano pong masasabi ho ninyo? Ano pong inyong opinion po, mga kabida, patungkol ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.